Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 86 sa atin pong mga himnalyo. Alina kapatid, ayong-ayoy mga awitan sa Diyos Ama na lumalang kay Kristo Jesus na banal. Masdan ninyo ang pagkabuti at tunay na pagkaligaya. Tayong magkakapatid na nagsasama-sama sa ating pagkakaisa. Kapatid kong hirang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais namang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Panahon'y malapit na, kanyang pagpapakita. Mga tanda'y nakikita, katunayan sa ating mata. Manatili sa Kanya, sundin ang utos niya, ang pananampalatayang mayroong gawa, may pag-asa. Kapatid kong hirang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais ng Amang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Dito nga sa daigdig, danasa'y pagtitiis, ang tukso sa di malapit, sa sala'y nabibigit. Ngunit siya'y may pahayag, ang wika'y maliwanag, ang panais hanggang wakas.
nating patnubay. Patuloy po nating purihin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 87 ang ating pong sunod na aawitin. Doon sa krus, dugo'y nabuhos. Sala natin kanyang dinubos sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Ang sala nating naglangatan. Sa pag-ibig niya'y tinakpan, sambahin nating pag-ibigtan at paglingkuran. Luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Hari na at ating lapitan. Sambahin si Jesus na banal upang magkaroon ka ng buhay. Sa Kanyang ngalan, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat.
Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw din po ang sa mga huling araw na ito ay nahabag, tumawag po sa aming mga magulang, pinagtapatan ka rin po nila at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat, mga mag-aanak at mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, sa silong po nitong aming mga dampang tahanan. Kahit po kami ay nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang sa bilang, hindi namin ikinahihiya na kami po ay matawag mo sa pangalang Diyos at Kristo Jesus. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod, ipinaiilang lang namin ng walang sawa ang aming sama-samang tinig ng mga pagpapasalamat sa iyong banal na harapan. Panginoon, nawa po maging isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan ang aming mga pagsamba, ang aming mga pagluwalhati, pag-aawitan, pananalangin, pagpupuri. Higit na nga po ang aming mga pakikinig sa iyo pong mga banal at dalisay na aral na sa Huwebes po ng gabing ito ay itutulot mo po na ituro muli o iparinig sa amin sa ikatitibay po ng aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Salamat, Ama, na wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinananatili mo pa ang buhay ng iyong mga alipin, maging ng aming mga kabyak, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Maraming salamat po, Ama, na patuloy ka po na tumatawag ng mga kalalakihan at kababaihan sa iba't ibang dako ng buong sanglibutan sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw, na dahil po rito, Ama, marami po ang mga labi at mga bibig, ang mga kaluluwa na kasama namin sa iyong banal na iglesia, na nangagpapailang lang din naman ng kanilang mga pagpapasalamat, mga pagpupuri at mga banal na pagkatakot sa iyong maluwalhating kapangyarihan. Ama, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoon, nalalaman mo po kung papaano nabuhay kami sa mga araw na ipinautang mo sa amin, kung kami po nagkulang, kung kami nagkasala, kung kami nakalimot sa mga paglilingkod sa iyo. Ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga walang kabuluhang alipin. Panginoon Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Ama, nagugutom po at nauuhaw ang aming mga kaluluwa. Tulungan mo po na dinggin ang aming mga panawagan. Gamitin mo po sanang muli
na isang mabuting kasangkapan ang labi at bibig ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, ilagay mo nawa ang iyong mga aral sa kanyang bibig. At kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, ang iyong mga banal at dali sa imong mga palatuntunan, magsisampalataya kaming ikaw nga ang aming nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan mo, Panginoon, hanggang ngayon kami iyong tinuturuan at inaaralan. At kung mapakinggan namin ang iyong mga salita, huwag maging matigas ang aming mga puso. Tutulungan mo lamang kami, Panginoon. Ikaw po ay makapasok sa aming mga puso at kalooban. Ikaw na nawa ang manahan sa amin. At habang kami nakikinig, hipuin mo po ang aming lupang katawan. Dagdagan mo po ang aming pagkaunawa at pagkakilala. Palakasin mo rin po't pagalingin ang aming karamdaman. At ang marami ng sa amin patuloy na tumatanda at nanghihina. At nalalaman na rin naming malapit na ang araw ng aming mga kamatayan. Humihiling kami sa iyo, Amang, kahabagaan mo po kami. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga araw, ng maraming mga taon, hindi upang gugulin sa kalikuan at mga kalayawan, masumpungan mong sa huling araw na ito'y ipinaglilingkod namin sa iyo, ng aming buong puso, buong lakas at ng aming buong buhay. Amang banal, ang lahat po ng ito idinadalangin namin. Isinasamo namin, ipinapakiusap, na minsan pa'y ibabasbas mo po sa aming lahat, hanggang sa lahat ng aming mga minamahal sa buhay, hanggang sa loob at labas ng aming mga tahanan at mga mumunting ari-arian, sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga iginagalang at pinagpipitaganan po namin ng mga tagapakinig, atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa 2 Kronika, sa Matandang Tipan, sa Kapitulo 7 at versikulo 14. Ito pong talatang ito ang ating magiging pinakapaksa at sa awa at tulong ng Diyos, nawa ay kanyang liwanagin sa atin. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha, talikuran ang kanilang mga masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kahit na nga po ito ay ating basahin sa Bibliang Ingles na King James Version, ang orihinal na pinanggalingan ng Bibliang Tagalog, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." Pareho rin po, mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, higit na nga ang mga bagong tagapakinig at lahat ng mga tunay na mananamba sa espiritu at sa katotohanan ng mga tupa ng Diyos. Wala pong ipinagbago kung ano po sa Ingles, gayon din po sa Tagalog. Mayroon pong ipinakikilala na aking bayan ang nagsasalita po ang Panginoon Diyos. Mayroon po siyang sarili niyang bayan. At ito po'y napasulat, humigit kumulang ay
mga 700 taon bago nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo, meron pong bayan ng Diyos. At alam nga po natin, nung unang panahon na yon sa matandang tipan, wala pong iba kung hindi ang Israel. Ito po ang bayan ng Diyos. Kung ang aking bayan, na tinatawag ika sa kanyang pangalan, meron pong pangalan ang Panginoon. At talikuran ang kanilang kasalanan, ang kanilang masasamang gawa. Dinggin ang aking tinig sa langit. Ang ibig sabihin, kung ang sarili kong bayan, tinatawag sa aking pangalan, pakinggan ang aking tinig, hanapin ang aking muka, magsisi, magbanal, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hindi lamang yung kanilang sariling katawan ang babanalin, lilinisin, kung hindi maging yung kanilang lupain ay pagagalingin ng Diyos. Ang atin pong tanong bakit nga po baga? Ano nga po baga ang ibinubunga sa kanilang mga lupain ng mga tao, mga tagapakinig na walang kabanalan o hindi natatakot sa Diyos, hindi hinahanap ang muka ng Diyos? Upang ito ay ating maliwanagan, gawin po muna nating pangkalahatan ang ating katanungan. In general, atin munang sumandaling ituon ang ating pansin sa ating mga tao. Ano man ang ating lahi, ano man ang ating bayan na kinaroroonan. Ang tanong po natin, ano po baga ang kalagayan ng buong sanglibutan sa mga huling araw na ito ayon po sa mga banal na kasulatan? Buksan po natin mga 600 taon, 500 taon, bago po nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos po ay nagpasulat na sa pamamagitan ni Propeta Daniel ng isang hula kung ano po ang magiging kawakasan ng buong sangkalupaan. Buksan po natin ang huling bahagi ng Propeta Daniel, Kapitulo 9, versikulo 26, yung huling bahagi ng 9:26. At ang wakas niyaon, ito po ang pinatutungkulan ng Diyos. Ito na po ang wakas ng lahat ng bagay, ang wakas ng buong sanglibutan. Ang wakas niyaon sa pamamagitan ng baha. Ito po. Yang wakas ng sanglibutan at ng lahat ng bagay o ng lahat ng tao sa pamamagitan po ng baha. At yan po nakikita natin sa mga huling panahong ito, magmula po nang sumapit tayo dito sa taong 2000, mayat maya po, kapag umuulan, makikita natin sa mga balita ang mga tsunami, ang malalaking alon, at pati yung mga bansa tulad ng Africa, yung Germany, yung Francia, yung Italia, dito sa Amerika, at sa iba't ibang dako, lalo na nga sa Asia. Umulan lang ng konti, bumabaha na po. Nakikita po natin yan, maraming nagigiba, nawawasak, maraming nalulunod o maraming namamatay, at ang mga pananim napipinsala ng baha. Bakit po? Ito po ay salita ng Diyos. Ang wakas niyaon, ang ibig sabihin, ang huling panahon ng sanglibutan sa pamamagitan po ng baha. At ituloy natin ang pagbasa. Hanggang sa wakas, hanggang sa katapus-tapusan, magkakaroon ng digma. Bakit kailangan din na magkaroon ng digmaan? Mga pagkasira ay naipasya na.
Ang wakas ng sanglibutan, mga kapatid, ay ang tinatawag na mga baha at ang mga digmaan, sapagkat ang sanlibutan itinalaga sa pagkasira. Kaya alam natin yung digmaan. Bagaman natapos na ang unang digmaang pandaigdig, natapos na ang ikalawang digmaan sa pamamagitan nitong sina Hitler, sila Mussolini, nitong Hapon, at ng iba't ibang tinatawag na mga diktador na nagtatanyag sa kanilang sarili, at hanggang ngayon wala pa ring tigil ang pagdirigmaan ng tao. Dumaan na rin po yung tinatawag na digmaan sa Korea, digmaan sa Vietnam, at ngayon po ay napipinto maging dito sa ating pintuan sa Pilipinas. At ngayon nga po ay nababahala na si Presidente Obama ng Amerika. Hindi na niya malaman kung paano patitigilin ang komunistang China sa pagtatayo ng kanilang bantayog at ng kanilang puwersa doon sa ating mga isla sa tinatawag na Pilipinas. Mga tagapakinig. At nalalaman natin walang tigil ang pagdirigmaan hanggang ngayon. Maliliit na mga digmaan sa Mindanao, alam natin katatapos lang ng Mama Sapano, yan ay mga digmaan. At ang pamumugot ng ulo ng mga Islamic rightist terrorists dito sa gitnang silangan sa tinatawag na Syria, sa Turkey, sa Iraq at sa iba't ibang dako. At ang kalimitang napapakinggan pa natin, ang mga mamumugot ng ulo ng mga ISIS mga kabataang mga Amerikano at mga Europeo na sumasali sa kanila. At tila baga ang pagpugot ng ulo ay isang kasiyahan sa kanila, mga tagapakinig. Bakit po nangyayari yan? Sapagkat yan nga po ang kalagayan ng sanglibutan sa huling araw na ito. Ngayon, ang tanong po natin, pinatutunayan din po baga ng Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia na talagang ang kawakasan ng sanglibutan, una na nga, kapanahon ng palaging bumabaha at kapanahon ng patuloy ang mga digmaan, at sa kabila ng lahat, ayon sa Panginoon, ano pa rin ang nangyayari? Lucas 17:26. At kung papaano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noah, 17:26, kung papaano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noah, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Alam po naman natin kung ano nangyari ng kapanahunan ni Noah. Ano po baga nangyari ng kapanahunan ni Noah? Sa galit nga po ng Panginoon Diyos, nagpaulan po ng walang katapusan ang Panginoon Diyos ng 40 araw, 40 gabi, napakalakas na ulan sa buong sanglibutan na lumunod po sa lahat ng mga tao sa balat ng lupa. Mga taga-pakinig po namin, at ayon din po sa tala ng kasaysayan ng banal na kasulatan, kung ano ang ginagawa ng mga tao habang inihahanda ng mag-aanak ni Nunong Noah ang barko o ang daong. Ang mga tao kainan dito, kainan diyan. Hindi ko na po babasahin para wag tayong masyadong humaba kung paano ang kapanahunan ni Nunong Noah at kung paano ang kapanahunan ng Sodoma at Gomora, na sila po ay nangag-iinuman, ikinakasal, nangag-aasawa, nagtatayo ng bahay, nagpapakaligaya sa huling araw na ito. Mga kapatid, sa kabila ng patuloy na pagdadala ng Diyos sa bawat bansa at bawat bayan ng malalakas ng ulan,
na ulan, ng mga tsunami, ng mga digmaan, ng mga tinatawag na kagibaan, ang mga tao makikita mo pa rin sa mamahaling restaurant, sa mga magagandang mga lugar, bakasyunan at liwa-liwan, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga saan na humaling ang halos lahat ng tao sa huling araw na ito? At ano nga po baga ang ibinunga sa buong sanglibutan? Buksan natin ang 2 Timoteo 3:1 na ito'y talagang kitang-kita na natin. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw, ito na po ang huling araw mga kaibigan, 2015, mga huling araw na po ito. Sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ito po ay talagang alam na natin Maski na po sa loob ng ating mga tahanan, napaka mapanganib nung ako'y bata pa, yung bahay namin, halimbawa, mamimili kami sa palengke ng aming ina, naiiwan namin yung bahay namin kahit po hindi nakakandado Pag uwi namin, makikita mo, naroon pa yung aming maliit na radyo, naroon pa yung aming mga mga gamit. Ngayon po sa kabila ng paglaganap ng kaalwanan, ng kabuhayan ng tao, mga tagapakinig, marami pa rin. Kasabay ng pag-unlad ng mga tao, ang pagdami ng mga kriminal. Meron ng martilyo gang, meron pang akyat bahay, meron pang yung sumasakay ng mga motorsiklo, basta na lang namamaril. Merong mga gang ng mga kabataang, pati yung maliliit na bata, ninanakawan ng cellphone. Mga tagapakinig, bakit po? Yan po ang sinasabi sa Timoteo, 2 Timoteo 3:1. Alamin mo ito na sa mga huling panahon ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit nga po? Bakit nga po naging mapanganib? 3:2 hanggang 3:5. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. I am the best, I am the greatest. Magmula do sa presidente hanggang pinakamaliit na barangay tanod. Ang bawat isa umiibig sa kanilang sarili. Ako ang mabuti, ako ang magaling. At dahil dito, maibigin sa salapi. Ayan, hindi ko na ipapaliwanag pa ang mga katiwalian. Una na nga sa ating inang bayan. Wala ka na mapagkatiwalaan mga tagapakinig tinan ninyo, maski ako po, nang ako'y dumating dito sa Amerika, 1980, na ipangako ko sa aking ina yung unang sweldo, na kung loloobin ng Diyos, ako'y makapagtrabaho sa Amerika, yung unang sweldo ko, inilagay ko po sa envelope, inilagay ko sa isang birthday card, kaarawan ng aking nanay, yung buong sweldo ko, 1 linggo, pinadala ko dyan, through ordinary mail. Isipin ninyong hindi na nakarating sa nanay ko. Kahit na maski yung birthday card na aking ipinadala sa kanya. Talaga po ang tama, ang banal na kasulatan. Ang mga tao'y maibigin sa salapi. Kung yon nga po na sa post office, totoo namang binubuksan ang bawat sulat. Lalo na nga kung galing sa abroad. Ninanakaw ng mga empleyado sa post office. Wag na nating pagalitan yung mga empleyado sa post office. Magmula nga sa mga presidente. Di ba merong nakukulong na presidente sa atin dahil sa tinatawag na malversation of the public treasury? Mga presidente, vice-presidente, senador, kongresista, mga tagapakinig, konsehal, mayor, alkalde, vice-presidente, puro magnanakaw. Bakit? Maibigin po sa salapi. Mayayabang. Ayan. Kaya may mga senador na nakakulong na, napakayabang pa. Kakandidato pa raw ng presidente. Mga mapagmalaki, mga mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, ang mga kabataan. Ako po, nung ipanganak, 1943, magmula po noon hanggang sa aking ama namatay 1980 sa edad na 74 kung hindi ako nagkakamali.
kami pong mga magkakapatid sa awa tulong ng Diyos, wala kaming natatandaang hindi namin sinunod ang aming magulang at kami naging masuwayin sa kanila, mga kapatid. Pero ngayon, maski sa aming mga anak, maski sa aming mga apo, sa aming mga mahal sa buhay na ipinanganak nitong mga huling panahon, kausapin mo lang. Pagsabihan mo lang ng konti, makita mo, lalo na rito sa Amerika, hindi po namin masigawan ang mga kabataan dito. Kahit na aming mga apo sapagkat sigawan mo't paluin mo, ang turo ng mga teacher tumawag kayo ng pulis o isumbong ninyo sa amin. Pakukulong natin ang inyong mga magulang. Yan po nangyayari ngayon at yan po ay totoo. Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Ituloy po natin, tres ang nangyayari ngayon sa huling araw, na ito'y may kinaalaman kung bakit mga tagapakinig sa sanglibutan ay talagang napakaligalig. Walang katutubong pag-ibig. Ngayon tayo nakakakita kung bakit naman itong mga iglesia ng mga demonyo Pati ang lalaki sa kapwa lalaki pinahintulutan ng ikasal. At itong mga iglesyang tayo ng tao, kayo makakakita, pati aso't pusa, binibinyagan. Pati ang mga hayop, mga kapatid, binabasbasan at para bang tao na ito ay makakapasok sa langit. Hindi po makakapasok sa langit ang mga pusa at ang mga hayop. Ito po ay dito lang sa lupa. Ito namang mga Katoliko, ito namang mga Protestante, for the sake of money, lalo na pag mayaman, babayaran sila ng pera, yung kanilang mga aso't pusa, please bless it. Yung iba, binibinyagan pa nga. At ang lalaki sa lalaki, babae sa babae, pinahintulutan na nila. Mga walang katutubong pag-ibig. At ngayon, nakakakita tayo, hindi lang lalaki sa lalaki, babae sa babae, meron pa, tao, sumisiping sa mga hayop, bestiality. Nako po, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang pagpipigil. Pag naisip pumatay ng tao, tatakbo, kukuha ng baril, papatayin ang kanilang nakatuwaan. Magkakasayahan pa't sasabihin na pagtripan po lamang namin. Pati yung mga tandem-tandem na yan, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi maibigin sa mabuti. 3-4, palalo, matitigas ang ulo, mayayabang. Mga tinatawag maibigin sa kalayuan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Kaya po ang tao, bihirang-bihira ka na sa tao na makita mong kumuha ng Biblia at magbasa sa kanilang mga bahay ng banal na kasulatan. Sa halip na magbasa ng Biblia, makita mo hawak yung kanilang iPad, hawak yung kanilang mga cellphone, text dito, text dyan. 24 oras, walang ginawa kung hindi manood ng television, pumunta sa sinihan, pumunta sa mga mall, kain dito, kain dyan, sayaw dito, sayaw dyan, disco dito, disco dyan. Walang panahon sa Diyos, hindi maibigin sa Diyos. Pero tignan mo 3:5 ng Timoteo, may anyo ng kabanalan. Nako, nangakaputi, may mga krus. Pati hikaw may mga krus. Pati mga katawan, tinatuan ang mukha ni Virgin Mary. Pati ang mga baraso, may krus ni Kristo, pinatato. Kabanalan daw, kabanalan. At tuwing mahal na araw, makikita mo, nagpapapako sa krus, hinahampas, nagpipinitensya yung kanilang sarili, hinahampas, pinaparusahan, pinahirapan, kumakanta sa tinatawag na mga pakantahan ng pasyon. Wala namang kinalaman, wala namang bertud. Yung mga wika nga, aral utos ng mga demonyo, ng mga kasinungalingan, na itinuro ng simbahang Katoliko at ng kung sino-sinong mga relihiyon na hindi naaalinsunod sa kalooban ng Diyos, may anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Huwag tayong lalapit, huwag tayong makikisama, huwag tayong makikiisa, huwag tayong makikikanta, huwag tayong makikipinitensya. Basahin ninyong Galatias 1:8 at 9. Ang wika ni Apostol Pablo,
Kung sino man ay magturo, mangaral, magdala sa inyo ng aral na iba sa aming ipinangaral sa inyo, kahit na kami o anghel na galing sa langit, itakwil ninyo, mga kapatid. At sa 3:6, sapagkat sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, yan po ang nanggagapang, binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. Yan ang mga rapist. Yan ang mga nanggugulpi ng asawa. Yan ang mga mapakyapid na may asawa na ng bababae pa. Mga kapatid, yung mga tao niya. Yan ang nangyayari ngayon sa huling araw. Kaya napaka mapanganib. At dahil diyan, ang buong sanglibutan, maswerte ka na kapag nakakita ka, lalo dito sa Amerika, ng isang pamilya na hanggang sa huling panahon sila pa rin ang nagsasama, walang diborsyo, hindi humihiwalay, ang lalaki tapat, ang babae tapat sa tipanan, ang mga anak masunurin. Mga kapatid, napakahirap mo na makakita ng isang pamilyang buong buo. Bakit? Ito po ang sinasabi sa huling araw, mga kapatid, sapagkat ang mga tao ay maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, maibigin sa mga kalayuan, kaysa maibigin sa Diyos. At sa 3:7, na laging nagsisipag-aral. Kaya nga nakakakita tayo dyan ng maraming mga organisasyon ng mga tao. Kami po ay mga born again. Kami po ay mga decolores. Kami po, ang wika nila ay Church of Jesus Christ. Kami ay Hallelujah, Amen, praise the Lord, we are born again. Laging nagsisipag-aral. Parating may mga Biblian dala at meron pa silang mga Bible study kung anong araw. Makikita mo sa Facebook, maririnig mo sa radyo at sa mga makikita mo sa mga telebisyon. Meron silang meron silang quorum, meron silang samahan sa luneta, meron silang kung ano-anong retreat for the sake of Christ. Aral dito, aral dyan, magtataka ka. Tanungin mo, anong pangalan ng inyong organisasyon? O iglesia po ni Velarde, iglesia po ni Manalo, iglesia po ni Eli Soriano, iglesia po ng Dating Daan, iglesia po ng kung ano-ano. Aral kayo ng aral yung pangalan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi ninyo matutuhan. 3:7, ng 2 Timoteo, laging nagsisipag-aral, kailan pa man hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Mga tagapakinig po namin, kung ano-anong iglesia ang pangalan ninyo, merong iglesia Emily, merong iglesia sa Badista, merong iglesia na Haligit Suhay, merong iglesia kung ano-anong mga pangalan, Iglesia Apostolika Katolika Romana, merong iglesia Aglipay. Ay, Panginoon kong Diyos, nagaganap sa atin sa huling araw ang hula ng mga banal na kasulatan sa huling araw. Darating ang panahong mapanganib sapagkat ang mga tao, mga kapatid, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, malalayaw, walang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga bakit ang halos lahat ng mga taong ito sa lupa ay nangapasadlak sa ganitong karimarimarim, karumaldumal na mga kaugalian na siyang pinakadahilan ng lahat ng kapanganiban sa huling araw. Anong suma total kung bakit nga po walang kapayapaan sa balat ng lupa? Hayaan natin si Apostol Pablo ang magpaliwanag 3:10-15 ng Romanos. Gaya ng nasusulat. Tandaan ninyo, nasusulat. Pag sinabing nasusulat, nasa Biblia. Ano ba nasusulat sa huling araw nito? Walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakatalastas. Walang nakakaintindi. Walang nakakaunawa. Walang humahanap sa Diyos. Totoo yan. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng mga dila. O hindi ba mga mandaraya? Unahin mo na yung mga politiko natin. Tingnan mo yung mga abogado natin. Mga tagapakinig ay sanay na sanay po sa mga kasinungalingan yung mga taong yan. Mga kapatid, ay maging dito sa Amerika nakikilala niyo ba si Jimmy Carter, presidente ng Amerika nung mga
inabutan ko pa rito yan. Mga 1978, 79, siya ang presidente rito. Ang ikinabaksak po ni Jimmy Carter. Hindi ko po sinasabing sinungaling si Jimmy Carter. Pero kitang-kita ko po yan sa television dito, ini-interview siya. Nung muli siyang kumandidato, pangalawang termino, ang ikinabaksak niya, sinabi niya, I have never lied. Hindi ako nagsinungaling in the eyes of God and in the eyes of man. Hindi raw siya nagsinungaling kailanman sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Pagka yan ang sinabi ng isang politiko o ng sino mang makapangyarihan tao, ginagawa niyang sinungaling ang Biblia. Silang lahat ang wika'y nagsilihis, magkasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay naging libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila, mga sinungaling. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. At ang wika ni Propeta David, sa aking pagdadalamhati, aking sinabi sa aking pagmamadali, sa aklat ng mga awit, 116, ang lahat ng mga tao ay sinungaling. Pag sinabi mo, Mr. Binay, ikaw na Vice Presidente ng Pilipinas, yung anak mo, Mayor, yung asawa mo, kongresista o senador, yung anak mo, gobernador, isang tambak na mga pinakamatataas na posisyon sa Pilipinas, ninakaw na ninyo, kinuha na ninyo. Mga kapatid at mga magulang. Tapos sasabihin mo, napapakinggan ko yan, pag ini-interview ka, kung totoo, yung mga katiwaliang paratang sa iyo, ang dami mong lupain, ano ang sinasabi ninyo, Mr. Binay, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, hindi ako nagsisinungaling, katulad kayo ni Jimmy Carter. Kayo ang isa sa mga sinasabi ng Biblia. Ang lalamunan ninyo, bukas na libingan, nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng inyong bibig. 3:13 ng Romanos. Basahin mo, Mr. Binay. Mga kapatid, hindi nyo dapat sabihin na kayo'y hindi nagsinungaling sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Lahat ng tao nagsinungaling. Lahat ng tao nagkakamali. Tingnan ninyo yung mga katiwali ang ginagawa ninyong mga politikong saksakan na kayo ng yaman. Hanggang ngayon, pinipiga, hinihitit, ninanakaw pa ninyo ang tinatawag na kabuhayan ng sambayan ng Pilipinas. At sa 3:15, ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagbububo ng dugo. At 3:14, ang kanilang bibig puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa matulin sa pagbububo ng dugo. Mga kriminal natin, hindi na gumagamit ng sariling paa o ng paa. Nakamotorsiklo na yung tandem. At kung paano yung tumatakbo ng mabilis, mga kapatid, binabayaran yan, sinusuhulan. Yan ay mga hired killer. Sino po nagbabayad sa kanila? Kayo na nakakaalam. Sino ba ang may kapangyarihan? Sino ba ang may impluwensya sa bata sa Pilipinas ng ating gobyerno? Itong mga senador, mga kongresista, mga mamamatay tao yan. Mga kapatid, yan ang sinabi. Itong babaeng senador na napakatapang na siya mismo yung nagsabi nung ini-interview niya ang isang testigo laban kay Enrile. Hindi yung may ka nakikita? Yang mga pulis na nakapalibot kay Enrile, pagpunta mo sa kubeta, pag sumunod sa niya, pwede kang patayin yan. Yan, napakinggan ko yung key defensor, mga kapatid, sa television. Hindi makapagsisinungaling yan. Magsasalita ba naman si defensor, yung senador na isang matibay at matatag na senador sa Pilipinas? Makapagsasalita ba yan kung hindi niya naiintindihan at nalalamang may katotohanan ang kanyang sinasalita? Napakinggan ng lahat yan. Hindi mo nakikita? Yung mga bodyguard ni Enrile, pag hindi ka nagsalita ng katotohanan ngayon, mga tagapakinig, at kaya magsalita ka na ang wika, sapagkat maaaring patayin ka ng mga yan. Ang ibig sabihin, ni defensor, magsalita ka na ng katotohanan. Total, nasa bingit ng buhay mo. Mga kapatid,
Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. 3:18. At sa 3:16, kagiban. Ayan, kagiban. Napakaganda po nito. Kagibaan daw. At kahirapan. Ang alin? Ang nasa kanilang mga daan. Ang naghihintay sa ating inang bayan, sa ating bansang Pilipinas dahil sa katiwalian ng lahat ng mga tao, magmula presidente hanggang pinakamaliit na barangay tanod, puro katiwalian, puro pag-ibig sa sarili, puro pagpatay, puro pagsisinungaling, puro kawalan ng katapatan sa paglilingkod nila sa kanilang sariling bayan. At hindi lamang sa Pilipinas, nilalahat ko na sa buong mundo. Ano ang naghihintay sa buong mundo? Kagibaan. Bakit? Nandyan nga po ang mga tsunami. Ano pa? Nandyan nga po ang mga digmaan. At kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Bakit kahirapan? Ang mahirap lalong maghihirap, ang mayaman lalong yayaman, sapagkat ang mga bansa, wala na pong hustisya, wala ng katarungan. Ang hustisya para lamang sa mga mayayaman, may kapangyarihan, may impluensya, sipsipin, huthutin ang tinatawag na kabuhayan ng mga mahihirap. Yan po nangyayari ngayon sa paniwalaan ninyo sa hindi, mga kapatid. Kaya nga, ano po baga naman ang isa sa mga uri ng kagibaan na ipinararana sa buong sanglibutan ng ating Diyos, na atin po namang nararanasan sa mga kasalukuyang mga araw na ito. 14:13 ng Ezekiel, basahin po natin. Anak ng tao, pagka ang isang lupain, ayan po, bansa ang pinag-uusapan, no? Hindi lang lupain buong mundo. Kapag ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, bakit po pagsalangsang? Wala nga pong humahanap sa Diyos tulad nga po nung iniuutos sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5 Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng larawan, inanyuan na katulad ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran at huwag mong paglilingkuran. Akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguin, dadalawin ko ang kasalanan ninyo hanggang sa ika-4 na salin ng lahi ng inyong mga magulang. Ang buong sanglibutan sumasamba sa mga larawan. Una na nga yung mga iglesyang kinagis na, yung simbahang Katoliko. Ayoko nang ulit-ulitin. Mas marami kayong pagsamba sa mga papa sa Roma, sa mga birhen, sa mga kalunsad, sa mga Lorenzo Ruiz, kaysa ituon ninyo ang inyong pagtawag at pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos, sa tunay na Diyos, mga kapatid. At wag na nating sabihin yung simbahang Katoliko, yung mga protestante, ganun din, protestantismo. Palibhasa, anak nga, galing nga sa protestant sa Katolisismo. Tingnan ninyo, ang mga simbahan nila, may mga krus. Ang mga mangangaral nila, may mga krus din sa dibdib. May mga hikaw, may mga sinsing, mga ginto, pila. May larawan din ng Birhen Maria, ng mga krus. Mga tagapakinig, nagpapakilalang sila'y anak ng Antikrista. Kaya ang buong sanglibutan, at yung mga protestante, at maski hindi Kristiyano, yung Confucius, yung Buddhist, kung ano-anong mga reliyon, sumasamba sa mga larawan. At meron namang nagsasabing hindi sila sumasamba sa larawan, yung mga iglesia ng tao, ang sinasamba nila, yung obispo. Matagal lang patay, nang mamatay, inihalili yung anak, nang mamatay ang anak, ngayon ang apo. Para bang ang iglesia na itinayo ng Diyos ay pag-aari ng isang pamilya? Mga kapatid, mga antikristo rin ang mga yan. Mga kapatid, ang wika ng Diyos sa Ezekiel 14:13, pagka ang isang lupain o ang buong sanglibutan, nilalahat ko na, magkasala laban sa akin ng pagsalangsang, mga kapatid, babaliin ko ang tungkod ng tinapay niyaon. Ang ibig sabihin, pag binali ng Diyos ang tungkod ng tinapay, magkakagutom. Magsusugo ako ng kagutom doon. Ihihiwalay ko ang tao at ang hayop. At 14:15, at kung
aking paraanin ang mabangis na mga hayop sa lupain. Ayan ang pagdadala ng mga tinatawag na mababangis na mga hayop tulad ng mga insekto. O hindi ba? Takot-takot na lupain sa ating inang bayan dinalaw na ng tagtuyot, kinain pa ng mga balang, ng mga langaw, ng kung ano-ano, ng mga daga. At kanilang sirain, at ito'y magiba na pat walang taong makadaan dahil sa mga hayop. 14-19. At kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing iyon, ayan, mga isda sa dagat, sa mga palaisdaan na mamatay, nagsusugo na ang Diyos ng mga tinatawag na kalamidad. At aking ibugso ang aking kapusukan sa Kanya na may kabagsikan upang ihiwalay ang tao at ang hayop. At kung ako'y magpasapit ng tabak, pag sinasabing tabak, digmaan. At aking sabihin tabak, dumaan ka sa lupain, aking ihiwalay roon ang tao at ang hayop. Mga kapatid at mga magulang, kaya merong mamasapano, kaya nga merong Maguindanao Massacre, tinamaan ang sinalibad ng itong mga makapangyarihang kandidato sa pagkagobernador, mahigit na 50 mga periodista. Walang awang pinagraratrat, pagkatapos inilibing doon mismo sa bundok na pinagpatayan sa kanila. Akala mo hindi mangangamoy, akala mo hindi mabubunyag, nabunyag, naipakulong nga kung sino yung kandidato na yan. Pati ang kanyang mga kasama, dahil nga po sa kapangyarihan na kanilang hawak sapagkat sila'y makapangyarihan, maraming kwarta, maraming salapi, maimpluwensya, pati presidente. Kaya nilang paikot-ikutin. Ayon sa balita, kailan lang, binigyan ng piyansa, ipinahintulot ng Department of Justice o ng Supreme Court. Nakapagtataka, napakaraming tao pinatay, pagkatapos binigyan ninyo ng kalayaan. Wala pong hustisya sa ating bayan. Bakit? Ito po ang nangyayari ngayon, sang-ayon sa ating pag-aaral. Ngayon, kung sinasabi ng ating paksa, ang Diyos ang nagbibigay ng tinatawag na kagutuman, ng tinatawag na digmaan, ng tinatawag na kagibaan at kawakasan at kahirapan sa buong sanglibutan, sapagkat wala nga pong humahanap sa Diyos at naglilingkod ang lahat halos ng tao sa ibang mga Diyos. At sinasabi niya na bibigyan niya ng kahirapan, kagibaan at kawakasan ang buong sanglibutan. Meron ba tayong matatawagan na makapagliligtas sa atin sa galit na ito ng Diyos sa huling araw? O ang ginagawa ng mga Katoliko. Hail Mary, Mother of Christ, ipanalangin mo kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, anak ka ng Diyos. Tinamaan kayo ng sinalibad. Kung may anak ka ng Diyos, uwi ka nga kung si Birhen Maria ina ng Diyos. Bakit kailangan pang tatawag kayo sa kikalunsad, kay Papa sa Roma? Sana yung nanay na lang ni Jesus. Isang Diyos na tawagan ninyo, nanay pala yan. Mas makapangyarihan siguro yan kaysa kay Jesus. Ano nga, may kapangyarihan ba yung mga tao na tinatawagan ng simbahang Katoliko at ng iba't ibang mga reliyon na makapagliligtas sa kahirapan, digmaan, kagibaan, kawakasan, itinalaga na ng Diyos sa buong sanglibutan? Daniel 14:20. Bagaman sinunong Noah, si Daniel at si Job, mga banal na propeta ng Diyos, ay nangaroon, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, hindi sila makapagliligtas ng mga anak na lalaki o ng anak na babae ng tao. Ang kanila lamang ililigtas ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Amen, mga kapatid. Hindi po makapagliligtas yung mga Maria na yan, yung mga Pedro. Lalong hindi makapagliligtas yung Papa sa Roma ninyo. Hindi po kayo maililigtas ng mga obispo ninyo at mga obispa ninyo. At tulad ng mga taong sinasamba ninyo at pinararangalan ninyo. Meron akong nalalaman iglesia daw ng Diyos Pati yung imnaryo, pag upo mo ron sa silya para sumamba, pagbukas mo ng imnaryo, yung pagmumukha ng obispo. Yung pagmumukha ng obispo ang bubulaga sa iyo. Sana ko hindi ko kilala yung obispo na yan. Numero 1, lasenggo yan. Mga kapatid at mga magulang. Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ako magsasalita sa inyo na hindi ko nakita, na hindi ko naranasan,
Napapasok po ako sa iglesyang ganyan. Iglesia daw, ginamit pa ang pangalan ng Diyos. Yung pagmumukha niya, ang unang ipinakikita sa mga ibig sumamba. Mawawalan ka ng gana. Pagka ako kayo, nakakita kayo ng ganyang reliyon, layasan ninyo. Sundin ninyo si Apostol Pablo. Kapitulo 1, versikulo 8 at 9 ng Galatias, basahin ninyo kahit anghel sa langit. Kumbidahin kayo na sumamba sa kanilang iglesia. Pag nakita mo yung pagmumukha ng obispo, nando sa mga dinding, at naroon sa mga himnaryo, layasan ninyo. Walang itinurong ganyan ang Panginoong Jesucristo. Lalo na nga yung mga relihiyon. Pag hindi ka nakapagbigay ng ikapo, yung pangalan mo nando sa dinding, babasahin kung araw ng linggo. Ano nga ang sinasabi ni Apostol Juan sa napakasamang kalagayan ng buong sanglibutan sa huling araw na ito? Unang Juan 5:19, mga magulang at mga kapatid, ang buong sanglibutan, 5:19, ikalawang bahagi, ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. The whole world, mga kapatid, is in danger. Napakasama. Kumbaga sa punong kahoy, nakahilig na sa kaliwa o sa kanan, mabubuwal na, isang ihip na lang. Ang iniintay na lang yung ikalawang pagparito, baksak na, sa impyerno na. Ano po ba lamang ang tanging lunas sa buong sanglibutan upang ang buong lupa ay mahango sa tiyak na kagiban? Isayas 1:18, magsiparito kayo ngayon, tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging maputing parang balahibo ng bagong paligong tupa. Parito kayo sa akin, ang Diyos tumatawag, parito kayo sa akin, papuputiin ko kayo, lilinisin ko kayo, tayo magkatuwiranan. Paanong paraan? 1:19, kung kayo magkusa at magmasuno rin, magsisikain ng buti ang inyong lupain, pero walang sapilitan. Kaya dito po sa amin sa iglesia, hindi namin kayo pinipilit. Kahit asawa namin kayo, anak namin kayo, manugang namin kayo, kamag-anak namin kayo, kaibigan namin kayo, kasama namin kayo sa trabaho, hindi namin kayo pinipilit. Makikinig lamang kayo. Nasa inyo ang kapasyahan kung gusto nyong pumanik sa langit. Mga kapatid, sumama tayo sa ating napapakinggan, sa ating Panginoong Jesucristo. Lumapit daw tayo sa Kanya, magsiparito tayo sa Kanya. Kusang loob! Voluntaryo. 1:20 ng Isayas, ngunit kung kayo magsitanggi at manghimagsik, kayo lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Matigas naman ang ulo ninyo, sasabihin ninyo sa amin, kapatid na Cirilo, dito na kami pinanganak, dito kami nabuwal, dito kami nadapa, dito na kami babangon. Bahala kayo, matigas ang ulo ninyo. Hindi naman, ano bang pakinabang namin? Kung kayo sumama sa amin, hindi naman namin kayo inaanyayahang makisama sa amin bilang tao. Sino kami para pakisamahan ninyo? Hindi naman kami ang magliligtas. Si Nunong Noah, si Daniel, si Job hindi makapagligtas, di lalo na si Cirilo. Pero makinig kayo sa amin tulad sa sinasabi sa Romanos 10:17. Sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya at ang pakikinggan ay salita ng Panginoong Jesucristo, pag napakinggan ninyo, buksan ninyo ang mata ng inyong puso, lumapit kayo sa ating Panginoong Jesucristo, sumampalataya kayo sa Kanya. Mga kapatid at mga magulang, ang wika niya, pagagalingin ko ang inyong lupain. Pagagalingin ang ating sariling katawan at huhusayin muli ang ating sariling bayan para bumalik sa kasaganaan. Pagagalingin, aalisin ang digmaan, aalisin ang tinatawag na pagkasira, ang pagkatuyot, ang sari-saring mga mangwawasak at mababalik ang ating inang bayan, halimbawa ang Pilipinas. Kung ang lahat ng politiko isosoli ang kanilang mga ninakaw, kung ang lahat ng masamang Pilipino bumalik sa utos ng Diyos, ang Pilipinas lalagong muli at magiging masaganang muli ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, bilang huling katanungan, sino ba naman itong bayan ng Diyos? Sapagkat una sa lahat, ito po ay pinatutungkol sa bayan ng Diyos, hindi sa lahat ng tao. Tinatawag ika sa pamamagitan ng aking pangalan. Noong unang panahon po, sa kasaysayan ng matandang tipan, yung bayan na tinatawag sa pangalan ng Diyos, yun po ang Israel.
Israel, ang ibig sabihin ng Isra, prinsipe, El, ng Diyos. Kaya po yung Israel, yun pangalan ng Diyos ang nakakapit doon, yun ang bayan ng Diyos. Kaya nga sa Aklat ng Mga Gawa 7:38, ito po ang pinatutunayan ni Apostol Pedro. Ito yung noong naroon sa iglesia sa ilang. Ito po yung iglesia sa ilang. Ang ibig pong sabihin ng iglesia, ecclesia, galing sa Griego, sa Tagalog, katawan ng Diyos. Yung Israel, katawan ng Diyos noong araw. Ito po ang naglakbay sa ilang, mga kapatid. Sa mga tweet, nung unang panahon sa Matandang Tipan, ang bayan na tinatawag na Israel o sa pangalan ng Diyos, kapag ito'y manumbalik, patatawarin ng Diyos. Sa huling araw na ito, mga kapatid, sino ba ang bayan ng Diyos? 43:7. At bakit? Mga kapatid, kailangan ito'y maunawaan natin. Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan, ano ba pangalan ng Panginoon? Amos 5:27, sabi ng Panginoon na ang pangalan, Dios, Diyos. Sa bakit, bawat tinatawag sa aking pangalan, Diyos. At sa aking ginawa, ano ba ang pangalang ginawa ng Diyos? Gawa 2:36. Pakatalastasin nga ng angkan ng Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Bawat tinatawag sa aking pangalan, Dios sa Diyos, at sa aking nilikha, Heso Kristo, ito ang aking kaluwalhatian. Sa makatwid, sa huling araw na ito ang pangalan na Israel. Nung araw, Israel. Hindi na po tinatawag na Israel sapagkat hindi naman tayo mga Israelita sa laman. Tayo po mga hentil, mga kapatid. Ano na ang tawag sa atin? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito'y ka ang aking kaluwalhatian. Dahil sa tayo ang kaluwalhatian ng Diyos, ano ang kanyang ipinangangako? Kung manunumbalik tayo sa Kanya, kung aalis tayo sa tinatawag na kasalanan, sa pagnanakaw, sa pakikiapid, sa pangangalon niya, sa mga pag-ibig sa salapi, babalik tayo sa mga kautusan ng Diyos, tayo po ay patatawarin niya, papuputiin na parang mga balahibo ng tupa. Kaya nga, kung tayo nasa loob na ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na bautismuhan na rito at tayo nagkakasala pa rin, ito na po ang mga huling tawag. Manumbalik tayo sa Kanya at ang Diyos ay manunumbalik sa atin at sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin na hindi pa naliliwanagan. Sundin ninyo ang utos ng Panginoong Jesucristo, 16:33 ng San Juan. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian, kayong mga Katoliko, kayong mga Protestante, kayong mga iglesia ng tao, umalis na kayo diyan. Tinatawagan na tayo ng Panginoong Hesus. Bakit? Sa sanglibutan, meron kayong kapighatian, nandyan ang sumpa. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Dininig ko ang sanglibutan. 14:1 ng San Juan. Huwag magulumihanan ng inyong mga puso. Bakit? Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ito ang kailangan ninyo. Ang sumampalataya sa Diyos Ama, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, na ano sila? Ako at ang Ama ay isa, 10:30. Ako at ang Ama ay iisa, at kung ang Kristo, siya rin ang Diyos. Ano ang utos niya? 12:26. Kung saan ako naroroon, kayo namang lahat ay doroon. Nasaan ba ang Panginoong Hesukristo? Kolosos 1:18. Si Kristo, ulo ng katawan. Ano ba ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang iglesia? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Bakit? Sa Judea, doon itinayo sa Jerusalem ng Judea ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ni Kristo, kanyang pinangunguluhan. Anyo 32, mga kapatid, hindi tayo ng tao, hindi kailan lamang. Ito ang orihinal, ang nag-iisang katawan ng Panginoong Jesucristo na kailangan
kasama tayo sa kanyang katawan. Sa San Juan 15:1, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa katawan, kung hiwalay kayo kay Kristo, kung hiwalay tayo sa ating Panginoon, wala tayong magagawa. Mamamatay tayo, magigiba, mawawasak. Ito po napakaganda na mga aralin na itinuro sa atin ng Diyos sa huling araw na ito. Dito po tayo inaanyayahan para wag pong magkaroon ng kapangyarihan ng sumpa ng Diyos. Ang mga salot, ang mga tsunami, ang mga digmaan, kahirapan, kagibaan, kawakasan, nakatalaga na ang sanglibutay nakahilig sa masama. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anakan, buksan natin ang ating puso sa tawag ng ating Panginoong Jesucristo. Manumbalik tayo sa Kanya at siya'y manunumbalik sa atin. Pagagalingin niya, lilinisin niya ang ating mga puso, ang ating kaluluwa, ang ating pagkatao. Dadaigin niya ang sanglibutan. At sa ikalawang pagparito'y sama-sama tayong iaangat niya sa kanyang kaharian kung tayo po'y magtitiis sa paglilingkod sa kanya ng buong puso, buong isip, buong lakas at ng ating buong buhay. Mateo 24:13, ito nawa ang ating isakabuhayan, ito nawa ang ating yakapin, ito nawa ang ating pagsamasamahan, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa napaka maliwanag na araling ito. At bago po tayo maghiwa-hiwalay ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes ng gabing ito, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa ating mga kabiyak, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating kamag-anakan sa laman, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga kapatid, hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.